Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. Ang text po natin sa araw na ito ay mula po sa Book of Matthew chapter 20 verses 20 to 28. Babasahin ko po sa inyo. Please makinig po kayong mabuti at i-allow po natin ang Holy Spirit na makapangusap po sa atin. Amen po ba? Then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons and kneeling down asked a favor of him. "What is it you want?" he asked. She said, "Grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom." "You don't know what you are asking," Jesus said to them. "Can you drink the cup I am going to drink?" "We can," they answered. Jesus said to them, "You will indeed drink from my cup, but to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father." When the 10 heard about this, they were indignant with the two brothers. Jesus called them together and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang title po ng ating pag-aaralan ay Kingdom Greatness. At very interesting po ang mensahe ng Diyos sa atin sa araw na ito. It is about how to become great in God's kingdom. At palagay ko po, it is safe to say na gusto natin na mapabilang sa matatawag na great sa Kingdom of God. Dahil actually, ginusto rin po ito ng mga alagad ni Jesus. Katunayan nga po, pinagtalunan pa nila ito eh. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, tinawag po sila ni Jesus at tinuruan ng ilang katotohanan tungkol sa kingdom greatness. Mapapansin po natin sa ating text na hindi pinagalitan o sinaway ni Jesus ang kanyang mga alagad. Itinama niya lang ang kanilang maling pangunawa tungkol sa greatness o pagiging dakila sa kaharian ng Diyos. Binigyan po niya ng diin na may malaking pagkakaiba ang kingdom greatness sa worldly greatness. Ang kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay tungkol po sa paglilingkod, samantalang ang kadakilaan sa sanlibutan ay tungkol sa pamumuno. Ang kingdom greatness ay nakafocus po sa tao, samantalang ang worldly greatness ay nakafocus po sa sarili. At pagkatapos po ng pagtatama ni Jesus, nagbigay siya ng isa pang mahigpit na warning. Sa Matthew chapter 20 verse 26 nang sabihin po niyang, "Not so with you." Dagdag pa po ni Jesus sa Matthew chapter 20 verse 26b, "Instead, whoever wants to become great among you must be your servant." Ang sinabi pong ito ni Jesus ay maliwanag na nagpo-promote ng kingdom greatness. Nais niyang ang bawat isa sa kanyang mga alagad, kasama ka na ron at ako, ay maging dakila sa kanyang kaharian. Parang ganito po ang sinasabi ni Jesus. Kung gusto mong maging dakila, okay, ito ang paraan. Maglingkod ka. Wow! Nais ng Diyos na ang bawat miyembro ng kanyang pamilya, ang bawat nananampalataya sa Kanya, ay maging dakila sa kanyang kaharian. Praise God! Ito ay totoo sa bawat tinawag ng Diyos na maglingkod sa kanyang kaharian. Isa pong magandang halimbawa ay si Abraham. Tinawag siya ng Diyos na maging father of faith. Sumunod po si Abraham sa tawag ng Diyos. His obedient faith made him great in God's kingdom. Si Moses ay isa pang magandang halimbawa. Isang fugitive o takas na na-encounter po ang Diyos at naging dakilang leader ng Israel. And of course, huwag po nating kalimutan si David, ang bunsong anak ni Jesse na naging dakilang hari ng Israel. Ang point po ay ito, lahat sila ay tumugon sa tawag ng Diyos, and they obeyed the voice and word of the Lord. Ang malungkot, maraming beses natin na binabaliwala ang tawag ng Diyos. Kaya marami po tayong nami-miss na mga opportunities for growth, lumago upang maging dakila sa kanyang kaharian. Kapatid kaibigan, God desires to mold our life into something honorable and great in His kingdom. Narinig mo yon? God wants you to be great in His kingdom. Hindi ba napakagandang balita nun? Ngunit, ang hahangaan mo sa kingdom greatness ay ang paraan upang mapasa atin ito.
Ang sabi po ni Jesus, kung nais niyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. So it means greatness through servanthood. At para maging mas klaro sa kanyang mga alagad, sinabi pa po ni Jesus sa Matthew chapter 20 verse 28, "The Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Sa verse po na ito, binalangkas po, in-outline ni Jesus ang ilang katotohanan patungkol sa kingdom greatness. Number 1, kingdom greatness requires humility. Ang worldly greatness ay tungkol po sa popularity. Samantalang ang kingdom greatness ay tungkol naman po sa humility. Tayo nasa mundo kung saan halos lahat ay gustong makilala, matanyag sa paniniwalang ang popularity o kasikatan ang susi sa pagiging dakila. Ngunit sa kaharian po ng Diyos, ang susi sa pagiging dakila ay humility o kapakumbabaan. Nakasulat po sa ating key verse sa Matthew chapter 20, verse 28a sa King James Version, "The Son of Man came." Jesus came. Isang simpleng pahayag. Pero alam nyo, dito makikita ang personification or epitome of humility. Nagpakumbaba po si Jesus at siya'y nagkatawang tao. At tiyak na may i-give up siya. Hindi niya i-give up ang kanyang pagiging Diyos, but He gave up many other rights. Halimbawa po, yung right to comfort, right to acceptance, the right to the full exercise of His being God, the right na iligtas niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kaaway, at ang karapatan niyang hindi ituloy ang pagliligtas sa tao. Ano kaya ang mangyayari kung ipinagkait niya ang mga karapatang ito? Tsak na kapahamakan nating lahat. Iginibap niya ang mga karapatang ito para sa ating kaligtasan. Yun ang pangunahing concern ni Jesus. At ito ang kahulugan ng pagpapakumbaba ni Jesus. Ang kanyang willingness na i-give up ang ilan sa kanyang karapatan sa tamang dahilan. At ang dahilan ito ay ang kaligtasan ng tao at pagsusulong ng kaharian ng Diyos. So ang tanong po na dapat natin sagutin ay ito. Ang kaligtasan ba ng tao at ang pagsusulong ng kaharian ng Diyos ang ating pangunahing concern? Na-i-give up po ba natin ang ilan sa ating mga karapatan dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan? Kapatid, pakinggan mo itong mabuti. Pag ang gospel ang ginawa mong iyong primary concern, then kikilalanin kang dakila sa kaharian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong suportahan ang gawain ng ating Panginoon, Hari at Diyos. Sinabi po ni Jesus sa John chapter 6 verse 38, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me." So you see, Jesus came to do the Father's will. Ang humility ay pagsunod sa kalooban ng ating Diyos Ama. Isinulat po ni Paul sa Book of Philippians chapter 2 verse 8, "And being found in appearance as a man, He, Jesus, humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross." Alam po ng Panginoong Yesus ang kalooban ng Ama at sinunod niya ito in full obedience and humility. Humility has to do with knowing and doing God's will. Humility is obeying God. Kinikilala po si Moses bilang isa sa mga greatest leaders of God's people in the Old Testament. Pero hindi ito dahil magaling siyang magsalita o malakas ang kanyang karisma, kundi dahil nakinig at sumunod siya sa tinig ng Diyos. Tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, marami tayong namimiss na growth opportunities to become great in God's kingdom dahil binabaliwala po natin ang tawag at tinig ng Diyos. Therefore, we fail to follow His leading. I believe ito na ang panahon for us to step up to becoming great in God's kingdom. As the good shepherd sheep, let us be sensitive and train ourselves to listen and obey God's voice. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 10 verse 27, Jesus being our shepherd, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Number 2, kingdom greatness focuses on serving. Worldly greatness is about who rules, whereas kingdom greatness is about who serves.
Ang greatness po sa mundong ito ay nasusukat sa lawak ng influence, power, at control ng isang tao. At gusto natin ng idea na tayo pinaglilingkuran at binibigay ang mga pangangailangan natin. Samantalang sa kaharian po ng Diyos, para maging dakila, kailangan mong maglingkod sa iyong kapwa. Basahin po natin uli ang nakasulat sa Matthew chapter 20 verse 28a. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Ang Panginoong Hesus mismo ang ating greatest example pagdating po sa paglilingkod sa ibang tao. Ang malungkot, maraming Kristiyano ang ayaw sa idea ng paglilingkod. Ang gusto nila, sila ang pinaglilingkuran. Kaya ang nangyayari, lagi sila naghahanap ng church na ibe-bless sila. Hindi para sila ang maging blessing sa church na kinabibilangan nila. You see, God wants us to be a blessing. He is blessing us to be a blessing. Saan ka man pumunta, sa workplace mo, sa school, sa church, be a blessing. Nawa bilang Kristiyano, alam na po natin ang tanging divine purpose ng ating spiritual gifts, talents, abilities, knowledge, at material at saka financial resources. Ito po ay service. Ang iba pang purpose bukod po dito ay self-centered na. Everything we have must be kingdom service related. God has equipped us for service. Gusto ng Diyos na gamitin ka as a channel of His blessing. Be great in God's kingdom. Number 3, kingdom greatness demands dedication. Ang sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 20 verse 28b sa King James Version, the Son of Man came to give His life a ransom for many. Jesus made the greatest act of dedication. Alam na natin ang kanyang paghihirap na dinanas hanggang sa ipako po siya sa krus at doon ay siya'y mamatay. Inalay niya ang kanyang dugo at buhay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. And of course, alam natin na kung hindi siya nagsakripisyo, ang kaligtasan ay imposible natin makamit. Salamat po sa Diyos sa dedication ni Jesus. Glory to God. We must understand that dedication is very important to achieving a purpose or goal. Ito man ay sa pag-aaral, o sa negosyo, o sa trabaho, sa ministry, at maging sa marriage. Dedication is a sure key to success. Now, spiritually speaking, napakahalaga po ng dedication sa ating relationship sa Diyos. Sa makatwid, ang dedication ay mahalaga sa kingdom greatness. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 20 verse 26, whoever wants to become great among you must be your servant. And service demands dedication to be successful in achieving the goal. Ngunit again, ito ang malungkot na katotohanan. Maraming Kristiyano ang hindi dedicated sa kingdom service. Hindi sila dedicated sa Diyos at sa kanyang gawain. Kaya hindi sila lumalago. At madali silang mahatak ng gawain ng sanlibutan. Kailangan nating i-dedicate ang ating sarili bilang isang handog na buhay sa Diyos. Now, if you really want to be great in God's kingdom, tandaan mo itong mabuti. Make the gospel of the kingdom your primary concern. Listen and obey God. Be a blessing to others. Serve God's purpose. Dedicate yourself to God and His work. Tayo pong lahat ay manalangin. Dearest God and Heavenly Father, thanks for the spiritual food that we have just partaken. Thanks for reminding us through your Holy Spirit that the only way for us to be called great in your kingdom is through service. Teach us to humble ourselves and be like Jesus. Help us to be kingdom-centered rather than self-centered. May we accomplish your purpose in our lives, that we can be a blessing to others. May we be sensitive in listening to your voice and obedient to you. We continue to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to you, as an act of our true and proper worship. Again, my Lord, we dedicate our lives to you and your work. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Stay safe, everyone. Stay COVID-free. Stay healthy. And finally, be strong in the Lord
and in the power of His might. Glory to God.